So ginawa nila ito immediately. Pag nabigyan sila ng pagkakataon, gagawin nila. Hindi yung, ay, mamaya na lang. Ay, bukas na lang. Hindi. At ginawa din nila yan faithfully. So, first point, punta tayo dun sa ating first point. Obedience revealed. Yan. So, nakita natin, merong example dito ng obedience. Okay? Merong ebidensya itong pagsunod. At ano yun? Action. Okay? So, pero hindi lang yung action yung makikita natin dito, pero meron ding compassion. Okay? Compassion. It is passion with action. At yung pagsunod natin, hindi dapat natin yan dinidelay. Nakakita na ba kayo ng mga delivery truck nakalagay doon? Perishable goods. Do not delay. Diba? Kaya pag may ganon, yung mga may e-bike, gigilid ka, di ba? although hindi nyo nakikita, pero ano yan? Bibigyan mo ng daan. Okay? Yung mga ambulansya, hindi mo pwedeng gawin na pagka tumutunog yung sirena nung ambulansya, hindi mo pwedeng sabihin, maghintay ka dyan. Di ba? Hindi, may emergency, kailangan gumilid ka. So, to delay is to disobey. Nakukuha nyo? Okay? Ang obedience natin dito sa command ng Panginoon, whatever command ng Panginoon sa atin, kailangan gawin natin agad. Dahil pag nag-delay tayo, disobedience yan. Okay? Sabi nga dun sa Psalm 119, verse 60. Psalm 119, verse 60. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Okay? Sa pagsunod natin sa salita ng Panginoon, sa pakikinig natin, sa mga nakaraang mensahe natin, in-emphasize natin doon yung listening sa salita ng Panginoon. Pakikinig. Hearing the words of God. Ang book of Deuteronomy, kung babasahin nyo, mababasa nyo dyan yung words na hearken. Okay? Makinig. Kaparehas yan yung naririnig nyo sa akin palagi na nakikinig, andyan pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo? Okay? Are you still listening? Hear ye, hearken. At doon sa book of Deuteronomy, itong si Moses, nais niyang kunin ang atensyon nitong mga taong ito at sila'y makinig sa mensahe ng Panginoon sa kanila, sa commandments ng Panginoon para sa kanila. And sa John chapter 14 verse 15, mababasa din natin dyan, pagdating sa pagsunod, ano ba yung ating motivation? Ano ba yung nag-uudyok sa atin para tayo ay sumunod? If ye love me, keep my commandments. Mahal ba natin ang Panginoon? Then, sumunod tayo sa Kanya. So, ano ba yung mga area sa ating buhay? So, hindi naman lahat nandito, pero makikita natin mula dito sa ating passage, sa Acts chapter 3, yung mga areas na dapat hindi tayo nagde-delay. Okay? Obedience revealed, okay, in their prayer. Tignan nyo dun sa verse number 1. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Okay? Kaya nga, ano yung makukuha nating prinsipyo dito? Do not delay your praying. Okay? Huwag mong i-delay yung panalangin sa buhay mo. Bukas na lang ako magpe-pray. Saka na lang. Okay? Nakita nyo ba? Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer. Papunta sila doon. Naniniwala ba kayo na ang prayer ay power? Okay? Kung walang prayer, powerless tayo. Naalala nyo yung van natin, di ba? Salamat sa Panginoon, yung van na ginagamit natin buhay pa hanggang ngayon. Okay? Kailan ba napunta sa atin yan? 2022? 3, 4, 5, 6, mag-apat na taon na. Sabi ko, kung makakalimang taon yan, sulit na. Okay? Alam nyo ba, mas mahal pa yung motor nyo dyan? Okay? Magkano mga motor ngayon? Mahal, no? Okay?
Alam mo magkano yan? Okay? Mamaya na lang. Mamaya ako sasabihin. Baka bilhin nyo eh. Okay? Pero, anong silbi ng sasakyan kung walang baterya? Okay? Anong silbi ng sasakyan kahit na napakaganda pa niyang sasakyan na yan kung walang baterya? Hindi aandar. Okay? Sabi ni Matthew Henry, hindi ko alam kung nilagay nung AB Tech yan, prayer is the key to the morning and lock for the evening. Okay? Nagpe-pray ba tayo? Nagpe-pray ba tayo? Paggising natin sa umaga, tayo ba'y nananalangin? Bago tayo matulog. Anong sabi ng Panginoon sa atin? Philippians chapter 4, verse 6. Philippians chapter 4, verse 6. Be careful for nothing. Okay? Huwag tayo mag-alala sa mga bagay-bagay na nangyayari. Kung kilala mo ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay, kung alam mo na ikaw ay anak na ng Diyos, na may control sa lahat ng bagay, hindi ka mag-worry, amen? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Okay? Mahalaga po ang panalangin. Kaya nga, huwag nating i-delay itong panalangin sa ating buhay. Wala pong substitute sa panalangin. Okay? May mga bagay na hindi natin kayang mabitawan. At mga kapatid, dapat isang bagay dyan na hindi natin bitawan is yung panalangin. Andiyan pa kayo? Okay? Diba? Ito, ano isang bagay na ayaw nyong mawala? Okay? Ano isang bagay na, ano yung unang pumasok sa inyo nung tinanong ko yung bagay na ayaw nyong mawala? Ano yun? Ha? Lakasan nyo. Oh, cellphone. Ano dito? Ha? Magulang. Okay? Dito. Okay? Inhaler yata dito. Okay? Okay. Okay. Okay pa ba kayo dyan? Okay? May mga bagay na ayaw nating mawala. Ayaw mo na maiwan. Okay? Ayaw mo maiwan yung cellphone mo. Pero kahit na maiwan mo yung cellphone mo, makagamit ka pa ngayon ng, may landline pa ba ngayon? May mga landline pa naman ngayon. Okay? Kung mawala yung ngipin mo, pwede mo pang mapalitan, no? Pustiso, pwede mo palagyan ng, anong ginagawa ng iba? Implantation, okay? Iba, jacket yata eh. Kung yung ngipin mo, ipe-preserve, lalagyan ng jacket. Okay? Bakit lalagyan ng jacket? Malamig. Okay? Kapag nawala ang ngipin mo, pwede mo mapalitan. Okay? Kapag nawala yung buhok, mayroong mga nilalagay na ngayon para pwedeng bumalik. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, pagkabataan ka, minsan sa kanan yung hati. Okay? Minsan sa kaliwa. Minsan naman yung iba, gitna, di ba? Gitna yung hati. Ang tawag doon. Kimpi. Pero minsan, may pighati. Pag unti-unting nawawala. Pag talaga nawala na, dalamhati. Oh. Pero, pagdating sa langit, no? Tingnan natin. Okay? Sa luwalhati, kung may babalik yung buhok. Okay? Pero kung ngayon, ikaw nakakaranas ng pighati, ayan. Okay? Huwag kang mag-worry. Amen? Sabi ng Panginoon, alam niya yung buhok sa ulo mo kung ilan. Alam din niya kung ilan yung nawala. Amen? Okay? So, kailangan makita natin na may mga bagay na mawawala, pero pwedeng mapalitan, subalit itong panalangin, itong prayer life, okay, ay huwag nating hayaan na mawala sa ating buhay. Amen? Okay? Hindi natin pwedeng i-substitute sa prayer yung enthusiasm, yung zeal natin. Okay? Mawawala yan, mag-fade yan. Yung intellect, yung katalinuhan, yung talento, yung pera. Okay? Huwag niyo isipin na kayang i-replace na mga bagay na yan yung prayer. No, we cannot work
sa vineyard ng Panginoon, hindi natin magagawa ang command ng Panginoon sa pamamagitan lang ng talento, kagalingan, katalinuhan, at opera. Okay? Kapag tayo ay prayerless, powerless tayo. Kaya kung makikita nyo, itong dalawa, nagkakasundo to, si Peter at si John. Nagkakasundo. Kaya nga, sa church, sana wala yung, ayoko kasama yan si ano. Ayoko dyan kay ano. Kay brother. Ayoko dyan kay sister. Isipin nyo, si Peter and John, ano ito magkakompetensya ito Pagka pupunta kayo doon sa John, nung nag-resurrect ang Panginoon, nagkarera pa itong dalawa. Siyempre, si John yung nagsulat, di ba? Sinabi niya doon, naunahan niya si Pedro doon sa libingan ng Panginoon. Okay? Pero, hindi nila sinabi, ayoko yan. Ayoko yan kay Peter. Ayoko yan kay John. Hindi ko sasamahan yan sa panalangin. Kailangan makita natin dito, hindi nila tinitignan yung personality nila nung isa't isa. And, kailangan makita natin, kailangan nating ipanalangin, okay, ang ating church, ipanalangin natin, of course, yung ating mga sarili, ipanalangin natin yung mga missionaries, ipanalangin natin itong ating lugar, ipanalangin natin yung ating bansa. Ano sabi sa 1 Thessalonians 5:17? Pray without ceasing. Okay. Are you praying without ceasing? Okay? Manalangin ng walang patid. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 25, si Apostle Paul nagre-request siya, ipanalangin niyo kami. Sabi, brethren, pray for us. Kapag nakakarinig kayo ng mga pangangailangan doon sa ating group chat o nabalitaan nyo, pinapanalangin ba natin? Kapag ba sinabi natin, pagka tayo, yung sign ng pray, yung emoticon, di ba? O, kapag gumanon ka ba, nagpe-pray ka talaga? Okay? Kailangan nating ibalik. Kung nawawala na itong prayer sa ating buhay, kailangan nating ibalik ito. Amen? At kung ginagawa mo yan, magpatuloy lang. Amen? Okay? Do not delay your praying. And then, letter B, do not delay your giving. Parang konti lang Okay? Minsan, dinidelay natin yung pagbibigay natin Okay? No, hindi lang naman yung pera ang tinutukoy dito. Okay? Nagpo-postpone tayo. Kapag binabanggit yung giving, diba? Pagka sa preaching, nababanggit, sa Sunday school, nababanggit ito, akala natin, hino-hold up tayo Diba? Akala nyo sa mga usher, yung dala-dala nilang mga offering bag, baril, no? Okay? But, kapag usapan ay giving, di ba? Bumibilis yung tibok ng puso mo, yung BP mo, tumataas, okay? At para kang mahihimatay. Pero, mga kapatid, kailangan makita natin na bilang isang mananampalataya, isang katangian na dapat ma-develop sa ating mga buhay is yung pagiging giver. Giver. Tingnan nyo sa Ephesians chapter 4 verse 28. Ephesians chapter 4 verse 28. Ano sabi diyan? Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needed. And then sa 1 Corinthians chapter 16 verse number 1. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Para saan yung koleksyon? Para yon doon sa mga mananampalataya sa Jerusalem na nangangailangan. Maraming mga tao may pangangailangan. Amen? Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Okay? Sino dito prinasper ng Panginoon? Okay? Prinasper. Sino dito may increase ngayong week?
Pwedeng nag-increase sa sweldo, nag-increase yung baon, nag-increase yung timbang. Diba? Nakakakain tayo araw-araw di ba? Okay? Pinagpala ba tayo ng Panginoon? Okay? Kahit nga sa creation ng Diyos, lahat ng create ng Diyos, may design Ano? Magbigay. Yung mga puno, nagbibigay ng oxygen. Okay? Yung manok, anong binibigay? Itlog. Yung baboy, isipin nyo nga lugi yung baboy. Bakit? Yung manok, itlog. Pero yung baboy, buhay niya ang kapalit para makakain kayo. Di ba? Itong creation, yung plants, yung mga animals, nagbibigay. Tapos tayo, ayaw natin. Ayaw natin magbigay. Ang sinasabi natin, it is more blessed to receive than to give. Binaliktad na. It is more blessed to give than to receive. Kaya mga kapatid, huwag natin i-delay yung pagbibigay. Hindi lang ito pagdating sa pera. Hindi lang ito pagdating sa pagbalik ng ikapu, sa fulfill ng ating faith promise missions, but ibigay mo ang iyong sarili sa Panginoon. Doon sa 2 Corinthians chapter 9. Okay? Tingnan niyo sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 verse 3. Babasahin natin mula sa verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So, paano kumilos ang biyaya ng Diyos? How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Kung hindi mo muna bibigay yung sarili mo sa Panginoon, hindi mo bibigay yung mayroon ka. Okay? Bigay natin yung ating time sa Panginoon. Bigay natin yung ating strength sa Panginoon. Ibigay natin yung ating resources sa Panginoon. Pero balik tayo dun sa Acts chapter 3. Okay? Pupunta tayo dun sa letter C, do not delay your going. Amen? Okay? Do not delay your praying. Do not delay your giving. And letter C, do not delay your going. Balik tayo sa Acts chapter 3, verse number 1. Okay? Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Nakita natin dito, nabasa natin kanina, habang sila ay patungo doon sa templo, meron silang nakitang isang lalaking pilay. Nandun, nakaupo sa gate na ang pangalan ay Beautiful. Si Peter, hindi naman niya alam yung future. Papunta siya doon sa temple. Itong dalawa, si Peter at John, hindi nila alam ang future. Papunta sila sa temple in the hour of prayer. Okay? Pero nagkaroon sila ng oportunidad para maibahagi ang mensahe ng Panginoon. At naging mensahe. This is a sign. Tandaan niyo, yung mga Hudyo, they seek for a sign. Yung miracle na ito ay para i-authenticate yung message na dala-dala nila. Kaya isipin mo, yung pilay, nakalakad. Si Peter, si John, okay, naglalakad. Okay ba to? Naglalakad yung sa templo. Okay? Lagay dito ang dalawa. Okay? Dito dalawa.
Ikaw si John, di ba? Okay? Ikaw yung pilay. Okay? At doon sa templo. Upo ka dyan, upo ka dyan. Okay? Isipin, naglalakad si Peter at si John. Lalakad sila. Tapos, nakita nila yung nanlilimos. Nagkatinginan. Okay? Nabasa niyo ba yan? Nagkatinginan eh. Di ba? Nag-e-expect yung pilay na nanlilimos na may ibibigay si Peter. Eh si Peter, Baptist. Walang dala. Di pa dumadating yung support. Okay? Akala nito, may bibigay. Sabi ni Peter, tignan mo ko. Sabi pa ni Peter, tignan mo ko. Eh, tinignan niya. Okay? Akala niya may bibigay talaga eh. Silver. Oh. Sabi niya, mukhang may, pilak ito ah. And gold. Have I none? Ginto, pilak. Ay, wala ako eh. But such as I have, give I thee. Anong binigay dun sa lalaki ito? Bira. Pinagaling. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nakatayo, nakatanggap ng kalakasan yung kanyang uncle. Nakatayo. Hindi yan yung mga mapapanood nyo sa mga miracle crusade na unti-unti, di ba? Okay? Anong sabi doon? Diyan ka lang, ha? Okay? Anong sabi dito? Sa verse 7, and he took him by the right hand, and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Lagay mo nga lang dyan. Okay? Right hand. Saan yung right hand mo? O baka di mo alam, ha? Okay? Pinatayo. At sabi dun sa verse 8, and he leaping up. O, ano ibig sabihin ng leap? Ha? Leap. Tumalon. Yung and walked, nakalakad, and entered with them into the temple. Ngayon, hindi lang silang dalawa. Yung pupunta sa prayer meeting, may kasama pa sila. May bisita. Entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Nagkaroon ng object lesson. May object lesson eh. Yung isang lalaki na wala naman siyang kakayahan para pagalingin yung kanyang sarili, napagaling hindi ni Peter, hindi ni John, kundi ng Panginoong Hesukristo. Okay? Salamat sa inyong dalawa. Okay? Anong makukuha nating lesson dito? Okay? Merong command ang Panginoon sa kanyang mga disciples. Meron siyang ihinabilin sa kanila. Okay? Sumusunod sila sa Panginoon. Sumunod sila dahil mahal nila ang Panginoon at nais nila na ipakita yung kanilang pag-ibig, yung debosyon nila sa Panginoon. Aware sila sa command ng Panginoon. At everyday, kailangan ipaalala natin sa ating sarili. Okay? Na tayo ay tagasunod ng Panginoon. Amen? Okay? Pagising mo sa umaga, okay? Parang sundalo, di ba? Good morning. Commander-in-chief, di ba? Sumasaludo. Okay? Reporting for duty. Okay? Ito ay yung obedience nila, hindi dinidelay. At itong obedience nila, hindi selective. Hindi sila namimili ng gusto lang nilang sundin. Hindi ito katulad dun sa, di ba may yung Jollibee, Chowking, di ba, mix and match. Alam niyo, mix and match? Okay? Pipiliin mo lang kung anong gusto mo, no? Ang obedience nila ay sa lahat ng command ng Panginoon. So nakita natin, obedience, reveal.
nakikita ba ang pagsunod sa ating buhay? But makita natin dito sa second point, yung pagsunod nila may pumipigil. Obedience restrained. Okay, restrained. So, sa verse number 12, makikita natin dyan, nag-preach si Peter. Okay, nagkaroon siya ng pagsisiwalat ng katotohanan na hindi siya, kasi inisip ng mga tao siya ang gumawa eh. But no, pinakita niya na si Jesus Christ ang gumawa nitong miracle na ito. And then sa Acts chapter 4, verse number 5, it came to pass. Nakakasunod pa kayo? Acts chapter 4, verse 5. And it came to pass on the morrow that the rulers and elders and scribes and Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander and as many as were of the kindred of the high priest were gathered together at Jerusalem. Para saan? And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? So merong mga umusig. Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole, be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you whole. Maliwanag ang mensahe. Ang mensahe, ang sentro, ang Panginoong Jesus. At sabi niya dito, this is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Pero hindi natatapos dyan. Sa verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned, hindi katulad ng mga religious leaders. Okay? Hindi naman nakapag-aral eh. Para sa kanila, unlearned itong si Peter and John. And ignorant men, they marveled. But pansinin niyo sinabi dito, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Alam mo, paano ka makakasunod sa Panginoon? Kapag nag-a-abide ka sa Kanya. Huwag mo sabihin, ay, wala akong kasama eh. No, kasama mo ang Panginoon. Makakasunod ka. Kailangan lang, piliin mo sumunod. Choice mo na sumunod sa Panginoon. Verse 14, and beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. But sa verse 15 sabi dito, but when they had commanded them to go aside out of the council, pinalis mo na sila, they conferred among themselves, saying, what shall we do to these men, for that indeed a notable miracle hath been done by them, is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. But that it spread no further among the people. O, gumagawa na sila ng paraan para hindi na kumalat. Ano? O, yung media, wag niyo munang yung media. Okay? Para hindi kumalat itong balita na ito. But that it spread no further among the people, let us straightly threaten them. Isipin nyo, merong pag-uusig, merong pinaplano para pigilan yung mga disipulo na sumunod sa Panginoon. That they speak henceforth to no man in this name. Verse 18, and they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Tayo, hindi naman tayo pinagbabawalan eh. Meron naman nagbawal sa inyo. May nagbawal na ba? Sinabihan ka na ba ng isang government official, wag mong gagawin yan. Wag kang magbibigay ng gospel tracts. Wag kang magbabahagi ng salita ng Diyos sa lugar na yan. Meron ba? Bakit hindi tayo sumusunod?
Pinagbabawalan ba tayo? Ano ibig sabihin ng restrain? Pinipigilan kang gawin o sabihin ang isang bagay. Pero alam natin, itong pagsunod natin sa Diyos, yung dalhin natin ang mensahe ng Panginoon sa bawat tao, bawat bata, bawat matanda, babae o lalaki, ayaw ng kaawayan, ayaw ni Satan yan. Pero tandaan natin, mas greater ang Diyos kay Satan. Greater is He that is in you than he that is in the world. Kapag ka pinagpapala ng Diyos ang kanyang gawain, ang mga mananampalataya ay napupuspos ng banal na Espiritu, nakokontrol ng Holy Spirit, ginagawa ang trabaho na inutos ng Diyos, si Satan hindi papayag. Merong opposition. Nais ni Satan na patahimikin yung mga Kristiyano na willing gawin ang pinapagawa ng Panginoon. And dito makikita natin, mga religious leaders ang umuusig, pumipigil sa kanila. At tandaan natin, itong mga religious leaders na ito, sila din ang nag-oppose nung ang Panginoon ay nandito. Kaya nga, huwag tayo magtaka. Sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 19. John chapter 15 verse 19. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Kung gagawin natin, yung tama, kung susunod tayo sa Panginoon, merong mga hindi matutuwa. May mga pipigil sa atin. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Mga kapatid, hindi pa tayo dumadating sa ganyang sitwasyon. Wala pang pumipigil sa atin. Maaring dumating yan. Pero habang hindi pa nangyayari yan, sumunod na tayo. Hello? Pastor, hintayin ko muna na may persecution. Hindi. Huwag tayong mag-delay sa pagsunod natin. And kapag may opposition, tuloy lang. Kapag merong pumipigil, tuloy lang. Pag alam nating ang Panginoon, sinasabi sa ating, magpatuloy lang. Gawin mo lang yan. Gawin lang natin. Amen? Huwag tayong tumigil. Huwag tayong ma-intimidate sa ginagawa ng kaaway para tayo ay makasunod sa Panginoon. And number 3 and last. Okay? Si Christian lang ata yung excited matapos yung mensahe. Number 3, obedience rewarded. So nakita natin, obedience revealed. Okay? Nakita natin yung obedience ni Peter and John. Makita natin na may pumipigil, obedience restrained. But makita natin, number 3, obedience rewarded. Ano yung naging reward dito? Okay? Kaya nga, mahalaga na lumalakad tayo sa pagsunod dahil merong reward. Merong magandang inihahanda ang Panginoon para sa atin. Yan ang sabi dun sa 1 Corinthians. Pumuksan yung Bibles nyo sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Okay? Naglulook forward ba kayo na merong gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo? Are you looking forward na magagamit ng Diyos ang iyong buhay to influence others, to share the gospel? Obedience rewarded. Anong makikita natin? Of course, merong mga crowns. Okay? May pag-aaral tayong gagawin sa
mga crowns, okay, yung incorruptible crown, yung crown of rejoicing, yung crown of righteousness, crown of glory, crown of life. Pero mula dito sa Acts chapter 3, ano yung nangyari dahil sumunod itong dalawa? Sumunod si Peter at si John. Letter A, the spectators got saved. May mga naligtas. Balik tayo dyan. Acts chapter 3. Yung mga taong nakakita nung pagpapagaling dun sa taong pilay, nakita nila yung ginawa ng Holy Spirit. Okay? Sa buhay ni Peter, sa buhay nung pinagaling, okay? At may mga naligtas. Acts chapter 3, verse 11. Acts chapter 3, verse 12, verse 12. And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? Or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk? So, alam nyo, hindi kinuha ni Peter yung glory. Sinabi niya na ito ay sa Diyos. The God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified His Son Jesus, whom He delivered up and denied Him in the presence of Pilate when He was determined to let Him go. Okay? So, nag-preach sila at may mga naligtas. About 2,000 men ang naligtas dahil sa preaching ng salita ng Panginoon. Spectators got saved. Okay? Ano yun eh? Makagalakan natin yan eh. Nagagalak ba kayo kapag may mga naliligtas? Okay? And hindi lang yan. Sa Acts chapter 5 verse 41. Acts chapter 5 verse 41. Acts chapter 5 verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Okay? The saints rejoiced. Amen? Okay? Kahit na inuusig, alam nila, sinunod nilang Panginoon, and merong kagalakan sa kanilang puso. And daily in the temple, verse 42, and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Okay? Kapag sumusuway tayo, wala yung joy sa ating puso. Pero tandaan natin, merong joy sa pagsunod. Amen? There is joy in serving Jesus. And letter C. Letter C. So nakita natin, ano yung reward dito sa nangyari na ito? Because somebody obeyed. May naligtas, may kagalakan sa buhay ng mga mananampalataya, and the Savior is glorified. The Savior is glorified. Ang kaluwalhatian ang sa Diyos. Wala kay Peter. Wala dun sa taong pinagaling. Kundi sa Panginoon. At kailangan makita natin, ang purpose ng buhay ng isang Kristiyano ay para ibigay ang luwalhati sa Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 14. 1 Peter chapter 4. Buksan niyo yung Bibles niyo sa 1 Peter chapter 4 verse 14. Anong sabi diyan? If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Mga kapatid, kung nakakaranas ka ng pag-uusig, dahil naninindigan ka sa sinasabi ng salita ng Diyos, inuusig ka, magalak ka. Amen? Gusto, parang naman yatang baliw ako noon. Inuusig ako, pero masaya ako. Okay? Hindi ko sinasabi maging masaya ka, ganyan. Pero
Alam mo yung joy. Iba naman yung happiness sa joy. Okay? Yung happiness, nakadepende yan sa nangyayari sa paligid mo. At yung joy, hindi nakadepende dyan. Pansinin yung sinabi dyan. For the Spirit of glory and of God rested upon you. Okay? Kaya ano man ang dinadanas mo ngayon, yan ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung susunod tayo, ano man ang mangyari, pabor man sa atin o hindi, it is still for the glory of God. Merong purpose ang Panginoon sa pain. Kung meron kang dinaranas na sakit ngayon, kung merong struggle sa iyong buhay, kung meron ka mang pinagdadaan ng problema, may purpose yan. Pag naging matapat ka, sumunod ka, may reward. Kaya, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Ang pagsunod sa Panginoon, dapat priority natin. Huwag nating i-delay ang pagsunod. Ang ating work na ipalaganap ang ebanghelyo, merong opposition, pero huwag kang ma-discourage. Ang kailangan i-personalize natin ito. Okay? I-personalize natin itong pagsunod, itong pagpapalaganap, pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan. Personalize natin. Ariin natin atin at ibahagi natin. Dapat makita sa ating aksyon. Makita sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang challenge sa atin ngayong umaga na ito, may pakita yung pagsunod. Hindi natin ipapakita sa mga tao para tayo ay purihin. No? Mahalaga, makita ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Kung may ginagawa ka, huwag mong isipin na, kailangan makita ng mga tao. Hindi. Gawin mo yan na ang Panginoon lang yung nais mong maitaas. Okay? Nakikita ba yung pagsunod natin? Ang pagsunod mo ba? Pinipigilan ng kaaway? Magpatuloy ka lang. At maging matapat lang tayo sapagkat darating yung time that God will reward us. God will reward our obedience. Habang nakapikit ang mata, nakayuko ang ulo, tayo ay dadako na sa ating invitation. Kung may mga bagay na ipinangusap ang Panginoon sa iyo ngayong umagang ito, tayo ay magkakaroon ng altar call. Nais mo ba na makita sa buhay mo, magamit ka ng Panginoon para madala ang mga tao sa paanan ng Panginoon, makakilala sila sa Panginoon? Nais mo ba na ang buhay mo ay maging encouragement sa mga kapwa mo mananampalataya? Nais mo ba na mag-glorify ang Panginoon sa iyong buhay? Then, piliin nating sumunod sa Panginoon. Tutugtog ang piano ng invitation song. Pagtugtog ng ating pianist, tumungo tayo dito sa harap. Dito tayo magpunta sa harap. Bukas na po ang altar. Dito tayo manalangin. Dito tayo lumapit sa Panginoon. Kausapin natin siya. Mating i-delay. Kung merong ipinangusap ang Panginoon. Huwag mong isipin, saka na lang. Bukas na lang, no? Next Sunday na lang, no? Kung may pinangusap ang Panginoon sa atin, gawin na natin ngayon. Huwag nating hayaan na i-delay natin. Huwag nating pakinggan yung pangungusap ng Panginoon. At tayo ay natumigas yung ating puso.
Dahil sinabi ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito, ilapit natin dito sa altar. Magpakumbaba tayo. Maraming Diyos sa langit, marami pong salamat sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Tayo po, Panginoon, magpala sa mga desisyon na ginawa. Tulungan niyo po kami na sa aming paglakad, kasama kayo. Kakitaan kami ng pagsunod. Help us, Lord, to obey without delay. Help us, Lord, to obey and trust you para po sa inyong kalooban sa aming buhay. Makita namin na itong kalooban nyo ay isang bagay na hindi namin dapat isa walang bahala. Kaya Panginoon, through your word, makita namin ang kalooban nyo sa inyong salita ay kumilos sa aming buhay upang magawa po namin anuman ang inyong pinapagawa sa amin. Palain niyo pong bawat isa na gumawa ng desisyon. Ito po aming nadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.